Mga kaibigan, isang malaganap na paniniwala na karaniwan ng naririnig sa maraming mga nangangaral ngayon na sapat na raw na sumampalataya ang tao at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang maligtas sa parusa sa araw ng paghuhukom. At ang isa pang karaniwang paniniwala din ng marami ay ang mahalaga lamang ay ang maglingkod sa Diyos saan man at sa anumang paraan ito gawin ng tao. Tama kaya ang ganitong mga paniniwala ng maraming tao? Samahan po ninyo kami at sama-sama nating alamin ang kasagutan sa mga katanungang yan sa pamamagitan po ng Biblia. Dito po sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Welcome po sa programang ito, Ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin naming pagtalakay. Ako po ang kapatid na Glenmark Mingita at makakasama po natin ngayon ang kapatid na Roniel Aranzazo, isa rin pong ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Ron. Magandang araw po, kapatid na Glenn, at maraming salamat po sa inyo. At sa inyo po, mga ginigiliw po naming taga-subaybay, patuloy po ninyong subaybayan ang gagawin po naming mga pagtalakay. Opo. Kapatid na Ron, unahin po nating alamin sa pamamagitan po ng Biblia. Sapat na nga po ba na sumampalataya at tanggapin lang ng tao ang Panginoong Hesukristo para siya maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Basahin natin ang nakasulat po dito po sa Santiago 2:14 at 22. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Alinsunod po sa ating binasa upang pakinabangan ng tao ang kanyang pananampalataya, dapat itong maging sakdal sa pamamagitan ng gawa. Kapag po ang pananampalataya ay wala pong kalakip na gawa, hindi ito pakikinabangan, hindi ito ikaliligtas. Sa makatwid, mawawalan din po ng kabuluhan. Kaya nga po sinasabi ng iba, kapatid na Ron, kami po hindi kami basta sumasampalataya lang. Nagsasagawa kami ng pagsamba, nagsasagawa kami ng paglilingkod na ipinatutungkol namin sa Panginoong Diyos. Ang tanong ito, kapatid na Ron, ang utos lamang ba sa tao ay magsagawa siya ng paglilingkod sa anumang paraan at wala na siyang susundin? Ano po bang dapat na pagsaligan po ng tao sa gagawin niyang paglilingkod? Ang katotohanan, katulad ng nakasulat po dito po sa unang Samuel, ang talata ay 12:24, pakinggan po ninyo. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Mga kaibigan, tama po na ang tao ay dapat maglingkod sa Diyos ng buong puso at buong taimtim. Subalit, ito po ay dapat isalig sa katotohanan. Rin po yung katotohanan na yun, na doon po dapat masalig yung paglilingkod na gagawin po ng tao. At gaano po kahalaga na yun ang matupad ng tao? Sa mga salita ng Panginoon Diyos, katulad po ng nakasulat dito naman sa Juan 17:17, pakinggan natin. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya mga kaibigan, kapag ang tao maglilingkod sa Diyos, hindi ang dapat panghawakan na iyang sarili lamang niyang opinyon, paniniwala, at palagay. Ang dapat nating tanggapin ay ang katotohanan o ang sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya nga kung paanong mahalaga, kapatid na Ron, na ang tao sumasampalataya, dapat niyang tiyakin na yung pananampalatayang yon, laki pa niya ng gawa sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos na nakasalig sa katotohanan. Hindi nga po dun sa sinasabi na dun sa kanilang sariling pamamaraan, sa kanilang opinion o palagay. Ano po bang sama kapag ang paglilingkod na gagawin ng tao
hindi nakasalig doon sa katotohanan o sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi lamang hindi niya pakikinabangan, kundi siya ay parurusahan. Katulad po ng nakasulat dito po sa ikalawang Tesalonica 2:11 hanggang 12. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kaibigan, maparurusahan po ang mga hindi tumanggap sa katotohanan. Ang katumbas po nito, hindi maliligtas sa araw ng paghuhukom. Ito po ang dahilan. Kaya inaanyayahan po namin kayo na makinig at magsuri pa. Dapat nating tiyakin kung ang ating isinasagawang paglilingkod nakasalig sa katotohanan upang tanggapin ng Panginoon Diyos, maligtas tayo sa parusa pagdating ng araw ng paghuhukom. Maaari pong naitatanong naman po sa atin ng ganito, kapatid na Ron, yun bang pagpasok sa Iglesia ni Cristo, yun ba ay nakasalig sa katotohanan ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia? Ang tanungin natin ay ang mismong tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Ganito po ang mababasa nating pagtuturo dito po sa Juan 17 at 9. Pakinggan po natin. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang binasa po namin sa inyo, mga kaibigan, ay katotohanang itinuro mismo ng ating Panginoong Kristo. Katotohanan na siya ang pintuan ng mga tupa at ang sino mang taong pumasok sa Kanya ay maliligtas. Sinasabi nga po ng iba, kapatid na Ron, kami po yung pumasok sa Panginoong Kristo sapagkat sinampalatayanan na namin siya, tinanggap na namin siya sa aming buhay. Ang pagpasok, kapatid na Glenn, sa Panginoong Kristo ay hindi sa pamamagitan lang ng pagsampalataya sa Kanya. Mga kaibigan po namin, ang pumasok po sa Panginoong Kristo nasa loob ng isang kawan, gaya po ng kanyang pahayag. Dito po sa Juan 10:9, pakinggan po ninyo. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan po namin, ang wala po sa loob ng kawan, hindi pa pumasok sa Panginoong Kristo. Ang mga maliligtas po ay hindi ang sumampalataya lamang, kundi ang mga sumampalataya na nasa loob ng kawan. Ito po ang tanong ngayon, kapatid na Ron. Alin po yung kawan na yon na kinapapalooban ng mga tunay na pumasok sa Panginoong Kristo? Basahin natin ang gawa dito po sa 20:28, salin po ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa wika na natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Isang katotohanan po, mga kaibigan, na ang mga pumasok sa Panginoong Kristo upang maligtas ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya para matupad ng tao sa panahong Kristiyano ang paglilingkod sa Diyos, sa katotohanan, dapat isagawa ang paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, ito po ang dapat nating paniwalaan, tanggapin at gawin sapagkat ito po ang itinuturo ng Biblia. Ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay dapat na masalig sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, hindi po sa sarili nating palagay. Ano po ang katunayan na napakahalaga ng Iglesia ni Cristo? Mga kaibigan, yan po ang ipaglilingkod namin sa inyo sa aming pagbabalik. Nawa ay manatili po kayong nakasubaybay. For many immigrants, moving to Canada meant starting fresh with the promise of stability. But now, even with full-time work, many are finding it difficult to keep up with the cost of living. And it's not about making ends meet, it's about holding on to hope while trying to rebuild a life in a new country. The Prairie Province of Alberta has a strong food industry and is known for both agriculture and food processing. Yet food insecurity and poverty exist here, and immigrants are disproportionately affected.
Barty from India arrived in Canada in 2024 and settled in the province of Alberta. The transition period is always a hard period. Coming to Canada is means starting again from the grassroots level. The prices are getting high, everything is getting expensive, it is not easy to find jobs. The housing prices, it's very hard. Life, it's full of hardships. As being a single parent, I have to tackle everything for my child and for my family back home and back here too. Barty's countrywoman, Reena, just moved to Canada this year. I have thought it was very easy for us, but when we arrived here, so it was totally different for us. There are lots of struggle. Till now, we are struggling. We didn't finding a house. Groceries are very expensive. Beloved ladies and gentlemen, esteemed guests, and to all in attendance here in the lovely city of Red Deer. And through a Care for Humanity event in the Church of Christ in partnership with the Felix Y. Manalo Foundation, Barty and other newcomers to Canada received upliftment and a helping hand. This was the first time I attended the Care for Humanity, and I'm very happy and I'm very glad to be a part of this event. It is very helpful. Like the food packages, even the clothes. It's a good for somebody who's in need of them, especially when the climate is changing. The warm clothes, we really need them. Care packages filled with essential grocery items will help temporarily alleviate the burden of this extra cost. And in Canada's biggest city, Toronto, Tiffany struggled with expenses after moving from Vietnam. The immigrants, they struggle a lot to adapt to new society. The struggle is very big. Language barrier, renting, housing, living expenses. And especially when you have children. I came here when I was pregnant. No families around. These are examples of the many struggles that newcomers to Canada have encountered. Diverse individuals from very different walks of life who were uplifted through acts of kindness and given hope to help rebuild their lives with dignity. My experience is amazing, This event helped me a lot. Sometimes the small action can still make a big difference. I just say thank you for you and thank you for God who permit me to be here today. The church showed me love. I've never been shown love like Church of Christ. I'm really very grateful to the Church of Christ, Iglesia Ni Cristo, that it's a very good thing they are doing and they should keep it up always. You are coming forward and giving to others. So that's a good deed. Mayor of Red Deer, Ken Johnson, was moved by the positive impact to the community. As we look here at the generosity and the bounty that you have given to our city, today you give us hope. You give our citizens a reason to believe. We are grateful for your generosity today, for your generosity in the future, and God bless the church. And God bless you all. Thank you very much. It's the commitment. It's so lifting, so encouraging. Here we have the church putting the command of God to love one another, to get involved in the communities in a very, very tangible way. And it's focused on the message of love thy neighbor and helping thy neighbor. When you see that broad unity, not just in Canada, but across the world, very, very uplifting indeed. And this outreach work, extending care to those in need, will continue. We conduct the Care for Humanity to help ease the burdens of our fellow men. No matter the condition of the world, no matter the struggles, we as God's servants, we always serve God and unite with the church administration for us to attain salvation. Here in Calgary, in cities around the world, volunteers from the Iglesia Ni Cristo are stepping forward to ease burdens,
bring compassion, and remind families that they are not forgotten. From Calgary, Canada, Odelia Carr, reporting for Worldwide Care for Humanity Special Coverage. Mga kaibigan, salamat po sa inyong pamamalagin na kasubaybay. Kanina po ay tinalakay namin mula sa Biblia na ang dapat maging saligan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos ay ang katotohanan o ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At ayon sa Panginoong Hesukristo, katotohanang nakasulat sa Biblia na kailangan ang tao ay pumasok sa Kanya o umanib sa Iglesia ni Kristo upang maligtas. At dahil sa ang pagpasok sa Iglesia ni Kristo ang ikaliligtas ng tao, paano pa po pinatunayang, kapatid na ron, ng Biblia ang kahalagahan ng Iglesia para sa kapakanan po ng tao? Sa Iglesia po, idinaragdag ng Diyos ang mga taong maliligtas. Kagaya po ng mababasa nating nakasulat dito po sa Gawa 2:47. Na nangagpupuri sa Diyos at nagsisipagtamo ng paglingap ng lahat ng mga tao at idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas. Mga kaibigan po namin, maging noon pa sa panahon po ng mga apostol ay sa Iglesia idinagdag ng Panginoon Diyos ang mga taong dapat na maligtas. Kung hindi po mahalaga ang Iglesia, bakit po dito idinagdag o dinala ng Diyos ang mga maliligtas? Di po ba? Katunayan nga po yung kapatid na ron na talagang ang Iglesia kailangan po sa pagtatamo ng kaligtasan. At mga kaibigan, ipinapapansin po namin sa inyo na maging sa panahon noon ng mga apostol, ang mga maliligtas ay hindi po basta sumampalataya lang at tinanggap lang ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sila ay umanib po sa Iglesia ni Kristo. Ito ay katotohanang itinuturo ng Biblia. Ngayon kapatid na ron, ano pa po ang katotohanang itinuturo ng Biblia? Kaya lubos tayong sumasampalataya na ang Iglesia ni Kristo ang maliligtas. Ganito po ang nakasulat. Dito po sa Efeso 3:20 hanggang 21, pakinggan po natin. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kalwalhatian, magpakailan-kailanman, sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga kaibigan po namin, malinaw po na pinatutunayan ni Apostol Pablo na ang pangunahing panukala ng Diyos ng kaligtasan ay para sa Iglesia. At ito po ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, palibhasa ay siya po ang tagapagligtas. Subalit ang sinasabi po ng iba kapatid na ron, hindi ba lahat naman ng tao ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po, kapatid na Glenn. Katunayan, mga kaibigan, ganito po ang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Dito po sa Efeso 5:23, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lalaki ang pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, na siyang ulo ng Iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Ayon po kay Apostol Pablo, ang ililigtas ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia na kanyang katawan. Kapag ka po hindi kabilang sa Iglesia na katawan ng Panginoong Jesucristo, ay hindi po kasama sa ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Opo, ano pong pangalan ng Iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo? Iglesia ni Kristo. Katulad po ng mababasa nating nakasulat dito po sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tandaan po natin mga kaibigan na ang pangalan ng Iglesia na katawan ni Kristo na siyang ililigtas niya ay Iglesia ni Kristo. Kaya batay po sa binasa namin sa inyo kanina, ang panukala o plano ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao ay nauukol sa Iglesia. Kaya dito po namin kayo inaanyayahan na umanib. Mga kaibigan, nang malaman po namin ang mga katotohanan ito, hindi na po kami nag-atubili na umanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat ito ang katotohanang itinuturo ng Biblia para sa kaligtasan. Simula po nung sinilang ako
sa Methodist. Doon din nabinyagan yung mga anak ko. Paniniwala po namin noon, sumampalataya ka lang kay Kristo na yung tagapagligtas, ligtas ka na. Relihiyon po, isa po itong malalim na definition. Faith po natin between you and yung sa ating Ama po, sa ating Diyos po. Ang religion noon, nung hindi pa po ako kaanib, kung ano po yung gusto ng magulang mo, kung ano po yung nasa paligid mo, doon ka na rin. Ako po ay isang Katoliko before. Bilang isang Katoliko po, marami po akong tanong with my religion, yung mga practices. Ni minsan hindi po sumagi sa isip ko na umanib o magiging iglesia ni Kristo. Wala po akong maapuhap na pananaw o negatibong pananaw patungkol po sa iglesia. Puro kabutihan po, magaganda po ang aking nalalaman patungkol sa iglesia. Nung bata pa po ako, dahil po pinanganak po ako sa Katoliko, against po usually ang mga Catholic sa mga iglesia ni Cristo. Meron po akong naging kaibigan na kaanib na po sa iglesia. Ininbitahan po ako minsan na makinig sa isang pamamahayag. Isang araw, galing sa eskwelahan yung anak ko po sa ELJ, sa Palayan. Ang sabi niya, Papa, dumalo po tayo sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Ang paksa po ng kinukuha ng ministro noon na aral ay yung tungkol sa tunay na relihiyon. Nagkaroon po ako ng interest sa INC nung matapos po ako sa pag-aaral ng nursing. So, nag-research po ako, Facebook, YouTube, talagang nanonood po ako sa mga programa po. Sa iglesia po kasi hindi po sa kanila galing kung ano po yung tinuturo. Kumbaga hindi po sila pwedeng magturo na wala po sa Biblia po. Kaya nasa Biblia po lahat yung tinuturo nila. Doon po ako nag-alinlangan, sabi ko, baka yung binabasa ng lalaki doon sa harapan, Biblia nila. Kasi ang tinatandaan po namin lagi noon, yung nakasulat po sa 1:3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So hindi na kailangan ng Iglesia ni Cristo. Ayon po sa pag-aaral, sa mga teksto na po, ang mga maliligtas po ay yung mga nasa loob po ng kawan ni Kristo, ng iglesia po ni Kristo. Pag-uwi namin ng bahay, binuklat ko po yung Biblia namin. Binasa ko po, ando naman po lahat. Nag-iyakan kami. Kasi po, kahit tagal po pala naming sumasamba sa hindi tunay na relihiyon, nasabi ko po na tunay ang Iglesia ni Cristo dahil po ang mga aral po nila ay nakabase po sa Biblia. Unlike po sa ibang religion, may mga religion po na gumagawa po ng sariling aral. Kapag po itinuro sa atin ang isang kabalintunaan o hindi po makatotohanan o hindi po galing sa Biblia yung aral, dadalhin po tayo nito sa isang kapahamakan. Sobrang saya po na nanaliwanagan ka po, wala na po yung emptiness mo. Kumbaga, tatayo ka na sasabihin mo sa sarili mo na isa ka na pong iglesia ni Kristo. At maluwag po sa aking pakiramdam at gusto ko po talaga o pinapanalangin ko po na lahat ng kamag-anak ko, ng pamilya ko, madala din po sila sa loob. Kaya nakapagdesisyon na po akong umanib talaga sa Iglesia ni Cristo kasi para sa akin po, sapat na po yung oras na ginugol ko para makapag-obserba, makapagmasid po sa loob po ng Iglesia. Pinakahangad po ng programang ito na matupad ang napakabanal na hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Panginoon po naming Diyos,
salamat po ng napakarami sa iyo. Amen. Patuloy mo pong ginagamit na kasangkapan ng programang ito para maihatid po sa amin ang iyong mga salita. Mga salita mong nagsisilbing gabay po namin, hindi lang sa pang-araw-araw po naming pamumuhay, kundi higit sa lahat, para maisagawa namin ang tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Ikaw po ang tumatawag ng mga taong maglilingkod sa iyo. Nihiling po naming tawagin mo po sa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga sumusubaybay sa amin ngayon na hindi pa namin kapatid sa loob ng Iglesia. Maisagawa naming sama-sama ang tunay na paglilingkod at pagsamba po sa iyo. At sama-sama po naming tanggapin ang kaligtasang ipinangako mo. Amen. Patuloy na basbasan ang kabuuan ng iyong banal na iglesia sa pangunguna po ng pamamahala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen.